Pagdating ko nga ng bahay galing sa aking pagbabiyahe, niyaya ko nga ang aking misis na gumala nga kami. Pumunta kami sa boulevard para makakain kami ng mga daon-daon at ugat ng mga water lily doon. At syempre dahil gagala nga tayo, isasama nga natin dalawa kong anak na makulit, pakidagol na nasa gawin bulilit. Kiss. Kiss mo. Anita! Paano masabi? At dito naman nga inaantay ko na nga lang ang kasawa kong maganda, pero hinahanap ko nga ako sa banda. Bakit ka ba tumitingin ka? Natutunaw ko. Bakit ka ba lumalapit ka? Naalala ko tuloy ang kasabihan na madali nga sabihin na maganda ka, pero mahirap hanapin ko sa banda. Pero syempre maganda yan dahil misis ko yan. At dito nga inihanda ko na nga ang ating mga gagamiting tubig dahil hindi naman pwede walang tubig, baka mabulunan nga si Kuya Vlad. Pati kumuha na rin ako ng paper plate dahil ito ang paglalagyan natin ng mga ugat-ugat at daon ng water lily. At paglabas ko nga ng bahay, nakita ko nga itong aking nanay na isang ang ngipin na chismosa at nabungingera at mukhang pera. At buhat-buhat nga niya dyan ang pamangkin ko na si Rio, nakamukhang kamukha ko nga, wala nga lang maniwala. At pagkatapos nga niya, pinuntahan ko nga ang aking anak na panganay na pangit. Nag-uumiyak nga kasi siya dahil humihingi nga siya ng pera ng pambili ng prutos. Sabi ko nga sa kanya, baka gusto mo ng kutos. Kaya naman binigyan ko na nga lang siya ng pambilit para matigil na. Pagkatapos nga nun ay bumaba na nga kami at natin mo naman ng bunso ko, naglalaro pa naman ng sulpak. Akala mo naman ay marunong. Pinako ko nga dyan ang kanyang tsinelas at baka naman siya maiiwan ko pa. Pag naman siya na iniwan ko pa, siguradong mag-iiniyak siya. Na makababa na nga kami, inilagay ko na nga itong dalawang tubig at paper plate dito sa aking tricycle. Tapos yung dalawa ay tinatawag ko nga dahil nagtitinakbo pa nga doon sa malayo. Ano ba naman yung mga batang to, bangkukulit talaga. Na makabalik nga ang bunso kong kulot, ay pinakit ko na nga siya sa taas. At sabi ko nga sa kanya, huwag siyang aalisan, pupuntahan ko lang ang Kuya Vlad. At sabi ko nga sa kanya dyan pati, magkaway-kaway na rin makipagkausap sa inyo. Hello. Hello. Hi. Hi! Hello. Hello! Ta! Tati ako ni! Tati! O, say hello ka sa camera. Hello. Kinuha ko nga ang camera dyan dahil meron ko napadaan sa amin na geng-geng. What's up, geng-geng? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. At dito naman nga inaantay na nga lang namin si Mrs. at sabi niya nga ay magsusuklay na nga lang daw siya. Abi magsusuklay na nga lang napakadalag pa. Paano naman kasi yung kanyang buhok parang alambre. Matigas na nga ang buhok niya kasi hindi na nga siya naririban at gusto na nga raw niya magpagupit dahil mahaba na nga rin. At sabi ko nga sa kanya na ako na nga lang magugupit sa kanya. Tinanong ko nga siya baka gusto niya ng gupit ng panlalaki. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kaya naman umalis na nga agad kami dahil malayo pa nga ang aming biyahe. Dahil ang biyahe namin ay aabutin niya siguro mga 24 oras. Pwede na! Pagdating nga dito sa may bagong gawang kalsada, napakaganda nga ng panahon, tamang-tama sa ating pagpufood trip. At kung mapapansin nyo nga rito, napakaraming ang tambay dahil napakasarap naman talaga tumambay dito pagka ganitong oras. Hapon na nga kasi nga hindi nga mainit. At dito nga rin ay makikita mo nga rin ng paglubog ng araw. Tignan nyo naman ng panahon talaga, napakasarap tignan. Kaya naman tuwan-tuwa nga ako sa panahon dahil napakasarap ng gumalat, napakasarap sa feeling. Lalo kasama ko nga ang aking mga anak na makukulit. Nang dumating nga kami dito sa Yawen ay pinag-order ko na nga si Mrs. At napansin ko nga si Mrs. na parang nga napakahina nga umorderan eh. At tignan naman tuturo-turo pa siya. Huwag kang magtuturo din at baka ay manuno sa punso. Kaya naman kinapalang ko nga mukha at pumasok nga ako sa loob at ako nga namili ng aming ipapaluto no. Pero bago yun tinanong ko naman si ate kung pwede akong pumili at sabi naman niya nga ay pwede naman. Kaya naman namili na nga tayo ng ating ipapaluto at dahil tayo nga ang pipili ng ating lulutuin ay kakalikutin nga natin ito. At nung makatapos nga tayo makapili, heto nga napili natin. Kaya ipaluto na natin, tara. Pinasalan ko na nga kay ate at dito pa nga lang natatakam na nga ako. Paano ba naman kasi masarap naman talaga ng tinuhog dito. At bukod nga sa masasarap malalaki pa nga ang tipak ng kanilang dugo at pati mga isaw. Ate baka naman sa susunod may bonus na.
Nang iiyaw na nga ang aming in-order, abay humirit pa nga si Kuya Vlad ng hotdog. Kaya naman pinagpaiyaw ko pa nga si ate ng hotdog dahil gusto nga ng bata ni. Mahirap naman di pagbigyan, baka naman mag-iniyak pa. At kung gusto niya nga pala ditong mag-iniyaw ay dito lamang po yan sa may tapat ng resort. Dito sa may bandang eskwelahan. Tamang-tama po itong pagkain para sa ating pamilya pagka tayo gagala sa Boulevard. At nang maluto na nga ay kinuha ko na nga ito. Pagkatapos ay kumuha nga ako ng 2 baso at para malagyan naman namin to ng sauce at saka suka. Sauce at suka nga pala ang kukunin natin dahil hindi nga kami magkasundo ni Mrs. sa usawan. Siya sa suka, ako naman sa sauce. At dito nga ay paalis na nga kami. Kaya lang paalis na nga kami, hindi kami makaalis dahil hirakan nga kami ni Pres. Oh ayan no, kakaway-kaway pa nga siya. Shoutout sa iyo Pres. Tara po dito sa may bagong gawang kalsada at tayo magputrip ng water lily. Gago! At nang makalis nga si Pres, bumiyahe na nga tayo sa ating patutunguhan sa pwesto natin. Masarap nga kasing magkain dito at lalo na pagka magandang panahon at malilom. At andito na nga tayo sa ating pwesto ng pagkakainan. Napakasarap sa feeling na nakakasama natin ang ating pamilya sa mga ganitong kainan. Ano? Yung tipong nagkakaroon ka pa rin ng oras sa kanila. Na kahit busy tayo sa pagbibiyahe, hindi natin ipinaparamdam na wala ka. Na naandyan ka pa rin at nagbibigay ng oras sa kanila. Napakalaga kasi ng oras. Kaya ako, kontento na ako sa trabaho ko ng pagbibiyahe ng tricycle. Dahil kahit papaano ay naisisingit ko ang aking sarili sa aking pamilya. Dahil ang ginagawa ko kasi ay umaga pa lang ay talaga namang ginagalingan ko ng aking pagbibiyahe. Para pag dumating nga ang hapon ay meron na nga akong kita at pwede na akong gumarahe ng maaga. At doon nga ay nagkakaroon nga ako ng oras sa aking pamilya at sa aking mga anak. At nagkakaroon pa nga ako ng oras sa aking mga anak para makapaglaro kami. Ay siya, hanggang dito na lang po muna tayo at maraming salamat po. Thank you. Follow na rin.